Bukod sa pangangalaga ng seguridad sa ating bansa, bahagi ng tungkulin ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang maging bahagi ng UN peacekeeping efforts. O kung tawagin natin, sila ay membro ng libu-libong sundalong Pilipino na ating pinapadala sa iba't ibang bansa bilang UN peacekeepers. Upang mas lalo nating maunawaan ang tungkulin ng isang UN peacekeeper, ating makakapanayam si Colonel Abraham Claro Casis, ang Commanding Officer ng Peacekeeping Operations Center. Larry, isang mapayapang gabi sa iyo. Magandang gabi, Sir Mike, at sa ating mga kasambahay na nanonood ng Bayanihan. Alam mo, Larry, hindi ako naging peacekeeper at napadala sa ibang bayan. Paano ba maging isang peacekeeper? Ano ang preparasyon? At ano ang ginagawa ninyo sa mga ibang bansa na inyong napupuntahan? Ang United Nations po ay nagpapadala ng imbitasyon sa mga bansa katulad ng Pilipinas kung may mga kaguluhan sa iba't ibang dako ng mundo. At sa ganong imbitasyon, ang Armed Forces of the Philippines ay pinipili ang dapat ipadala ayon at naangkop sa mga talento at espesyalisasyon na kinakailangan para magampanan ang mandato ng mission sa area na yon. Sa kasalukuyan, ang Armed Forces of the Philippines ay nagpapadala ng isang batalyon ng Army papuntang Golan Heights. Ang Navy naman ay papunta sa Haiti at ang Liberia ay ginagampanan naman ng mga membro ng Philippine Air Force. Sa makatuwid, ang kanya-kanyang major services ang namimili ng bawat sundalo na pinapadala. Sila ay dumadaan sa isang masusing proseso sa pagpipili katulad ng physical at saka medical, lalong-lalo na rin ang antas ng kanilang emosyonal at spiritual na katayuan sa Armed Forces of the Philippines para siguraduhin na ating kasundaluhang pinapadala ay tiyak at siguradong magagampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Sa makatuwid, Larry, may special training pa yung mga sundalo natin na na-train na natin upang siguradong mamamayagpag tayo sa mga bansang ating pinupuntahan. Marami po tayong ginagawang pagsasanay at sila po ay sinasanay natin sa base namin sa Armed Forces of the Philippines Peacekeeping Operations Center. Nandun po sa Capas Tarlac, katulad po ng tinatawag natin Peacekeeping Operations Training, na ito po ay ang kinakailangan o must to know ng isang sundalo para malaman niya kung ano ang tungkulin ng isang UN Peacekeeper. Pangalawa po rito ay ang tinatawag nating pre-deployment training, na ito po ay para ma-enhance natin ang mga specialized skill nila para po ulit tiyakin na magagampanan nila ang kanilang mga tungkulin sa UN mission area. Yung mga training na yan, Larry, pareho rin ba yan ang mga training na ibinibigay ng ibang bansa na nagpapadala rin ng mga peacekeepers nila? Opo, kasi po tayo sumusunod sa antas na United Nations Department of Peacekeeping Operations. Ito po ay isang patakaran na dapat makasunod lahat ng bansa. So, ika nga may standard na sinusunod ng peacekeeping forces natin. At pag nade-deploy naman tayo sa ibang mga bansa upang panatilihin ang kapayapaan doon, ano ang mga usually, may mga problema ba? May mga concern ba na dapat ina-address natin? Meron po, pero kalimitan ay mga personal katulad ng kalungkutan sa panandaliang nawawalay sila sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero madali naman po naagapan to dahil sa makabagong teknolohiya ngayon, katulad ng paggamit ng internet na nakakausap rin nila, natatawagan nila harapanan sa mga TV monitors ang kanilang mga mahal sa buhay. Other than that, na pagbibigyan po rin silang lumibot sa mga karatig pook ng mission area nila, at they also indulge in sports activities and other social activities na nakakapaunlad po rin sa kanilang emotional na pagkatao. So, ibig sabihin, ang connection nila sa pamilya nila, hindi rin talaga napuputol. May Skype, nakakausap nila, hindi lang nila nahihipo o nahahawakan. Ganun ba yun?
At ang iba namang kung paano sila magiging masaya rin, may R&R din sila katulad ng sinabi mo ako. So nakakapunta rin sila sa ibang mga bansa na malapit sa kanila. Yung deployment, gaano katagal yan sa isang deployment? May Isang taon tinatawag ba yan? po tayong form deployment o pangkat na pagdi-deploy natin katulad ng nauna ko nang nabanggit. Ito po ay 6 na buwan. At ang individual deployment o ito yung bumubuo ng peacekeeping staff o mga tinatawag nating military observers ay umaabot po sila ng 1 taon. So nakakasama rin natin yung mga sundalo ng iba't ibang bansa. May problema ba sa ganong samahan? Wala pa po kaming umaabot ng mga problema sapagkat ang Pilipino po sa lahat ng pinanggalingan nating mission area, hinahangaan po tayo sa ating pakikisama at sa taglay na talino sa ating mga ginagampanang tungkulin. At sa mga pinagsama-samang sundalo sa iba't ibang panig ng mundo, siyempre nagiging under sila sa isang military commander. Nagkaroon na ba ng pagkakataon ng military commander ay isang Pilipino? Opo, nung panahon po sa Congo noon, nagkagulo sa Congo, yung unang-una po na namuno ng buong sandatahang lakas pang ipapawid ay si General Jose Rancudo. Pilipino yan, siyempre. Filipino po, Philippine Air Force. Under niya, ibang mga sundalo ibang- na hindi po. Pilipino. Opo. Abay, napakagaling. Ano pa? Si General Jaime de los Santos po ang namuno po sa East Timor. At si General Natalio Icarma o si Sir Boye. Boy, Maliban sa siya po ang namumuno ng buong hukbong sa Tatang Lakas, tinawag rin po siyang Head of Mission. Ibig sabihin, maliban sa uniformado, pati hindi uniformado, ay pinamunuan po niya. So we are very proud na yung mga officers natin, yung mga kasundalo natin are doing good in their places of deployment. Anong naipapahiwatig niyan? Na tayo pong mga Pilipino ay may taglay at angkin na talino at galing na hindi lamang nagagamit sa pambansang seguridad, ngunit nakakapamuno pa tayo sa sandatahang lakas ng buong mundo. Napakasarap isipin. In other words, tayo ay world-class soldiers na ngayon. Ano naman ang pwedeng mensahe at gaano naman kahalaga ang mga experiences natin dyan dito sa tinatawag nating IPSP Bayanihan? Sa ating mga karanasan po, ang isang sundalo pag pinadala yan sa ibang bansa para gumanap bilang UN peacekeeper o tawagin, tayo po ay ambassadors of peace and goodwill. Sa madaling salita po, ang isang Pilipinong sundalo ay nagiging parte siya ng pangkabuang, pandaigdigang, kapayapaan at katahimikan. Napakaganda ng iyong binanggit, Larry, ngayong gabi. At ito po ay maitatanim sa isipan ng ating mga kasundalahan at lahat ng mga Pilipino na gustong maging bahagi ng armed forces. Maraming salamat sa iyo, Larry. Maraming salamat po. Tunay na hindi lang sa loob ng ating bansa nagpapamalas ng kalitigan ang mga sundalong Pilipino, kundi pati na rin sa ibayong dagat. Sila ay katuwang ng sangkatauhan para sa mga bansang nais din ng kapayapaan. Huwag po kayong aalis, magbabalik ang bayanihan.